Tayo nagbabalik po dito sa Kaitan in Action with Boy Abunda Aba. Welcome to Aba. Ask Boy Abunda. Ito'y nagsimula po noong panahon ng pandemya. Dahil wala pong telebisyon, naisip ko po na makatulong kahit kukonti dahil hindi napatigil ng pandemya ang entertainment business. Napunta lamang po sa digital. Umuso po ang maraming mga palabas, maraming mga talents ang na-discover during the pandemic. So, yung Aba, Ask Boy Abunda, ay ang aking intention was to be able to answer questions from people interested in the business of show. At narito po ang mga una nating kababayan, mga kaibigan, na may mga katanungan. Umpisahan na ho natin. Hello po, I am Chase Romero, a TV and theater actress and also an event host. Ang tanong ko po, gaano po ba talaga kahalaga ang management sa isang artist and kailangan po ba talaga merong manager? Mahalaga po ang pagkakaroon ng manager dahil lalo na pag ikay mag-isa na talent at walang meron sa pamilya nagkaroon ng hilig maging artista. Ibig sabihin, ang pagiging talent has something to do with being talented. Marunong ka ba kumanta, marunong ka ba umarte, marunong ka bang mag-host, at marami pang iba. Pero hindi po humihinto doon. Kailangan ibenta at i-enhance, dapat i-develop yung talent na yun. Kailangan nasa tamang brand image yung talent na yun. Kailangan mo ng network. Ang maikling sagot ho doon, kailangan mo ng manager. Dahil your manager provides all of the above. Ika nga. Next question. Hello po, Tito Boy. Ako nga po pala si Yerwin Canzana. Ako po ay isang aspiring artist. So, isa sa mga skill set ko po ay hosting. Gusto ko nga po sana matanong sa iyo, no? How do you respectfully tell your co-host pag ikaw ay nasasapawan o kaya naman na-upstage? Hindi lang naman sa pag-hosting pati din naman sa pag-acting, sa iba't ibang bagay. How do you tell someone na pag na-upstage ka or pag nalalamaan ka na dapat yung spill mo na pero parang bida-bida siya? Yorwin, hindi lamang problema yan ng mga hosts online. Pati kami, problema namin yan Halimbawa, may co-host ako. Siguro problema ng mga co-host ko yung dati sa akin. Dahil sa sobrang daldal ko, wala akong intensyon manapaw, pero pag marami kang gustong ikwento at marami kang gustong sabihin, without you knowing it, nakakasapaw ka. Pero ito ang solusyon dyan. Importante na meron kang relasyon sa co-host. Ano yung relasyon? Nakikipagkwentuhan ka. Before an event, for example, kailangan ma-establish yung dalawa anong ginagawa natin. Get to know each other. It's important that you know your co-host. And dapat alam nyo yung madaldal ba ito? Ito ba'y ma-punchline? Ito ba'y makwento? Ito ba'y saan kumikiling ika nga yung kanyang daldal? So it's important that you get to know each other. Next. Hi, I'm PJ Atienza. I'm 30 years old from Batangas City. I'm currently working as a film and event director, also professional event host. What piece of advice can you give to us, katulad po namin na sanay po sa mainstream, sa live hosting and performing, for us to make sure that we're going to have like a longevity in the entertainment industry? Okay. Ang una, doon muna tayo sa social media at napakarami ng host. Wala hong board exams na tinitake ang mga events host. Tayo, yung mga hosts, para maging isang host. So, napakabukas po. Kahit saan ka dumaan, bintana, pintuan, marunong ka magsalita, at meron kang material na pag-uusapan, you can go online selling, you can do commentary, you can do comedy. So, you can do anything. There's so many doors now to becoming a host. Totoo yun. Magandang yung tanong because knowing that, how do I survive? Yung longevity nga dapat sumusunod yan. Ang una muna, how do you actually survive? How do you survive in a world where everybody can be anybody? Ang maikling kasagutan doon sa how do you survive is embrace who you are. So don't leave your core. Stick to your truth. As a host, halimbawa, meron tayong mga ad-lib, we're given script sometimes. We're supposed to talk about certain topics. I go back to Samar. I go back to my experiences. I go back to my truth. I go back doon sa mga karanasan, doon sa mga kwento na narinig ko nung ako'y bata. That's how you survive. That's how you become the best. And that's
how you stay in the business. Kasi may mga nagsasabi na ang tunay na batayan ng pagiging isang artista, pagiging isang superstar, pagiging isang host dito sa ating pinagtatrabahuang industriya. Hindi yung ang laki ng bayad mo ngayon, gaano ka na ba katagal? Gaano bang katagal ginagawa mo na ang iyong trabaho? And that's what we call longevity, na kadalasan nagiging measure ng success. Abay, hindi lamang ho sa video ang mga nagtatanong sa atin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Meron tayo ngayon isang bisita na nais ding magtanong sa atin tungkol sa kanyang karera at marami pang iba. Tawagin na natin. Please welcome Kiel. Hello po, Tito Boy. Magandang gabi at maraming salamat sa pagdalaw sa amin dito sa Cayetano in Action. Yes, Lalong-lalo na dito sa Aba. Ask Boy Abunda. Kiel, ano ang iyong katanungan? Ang katanungan ko po ba, una-una po, gusto ko talaga pong mag-artista po eh. Ever since I was 18 years old po, talagang pinangarap ko na pong mag-artista. So, 23 na po ako ngayon. So, parang almost 7 or 6 years na po. Paano po ba hindi ma-burnout? Number one, kahanga-hanga para sa akin yung naghanap ka ng stable job. Okay yun. Nag-FA ka ngayon. That's number one. Number two, itong mga moments na ganito, make sure that if there is any chance for you to get into anything that's related to the business, go for it. Basta hindi lamang distract, hindi lamang makaka-disrupt ika nga sa iyong trabaho. Kasi, alam mo, Kiel, ako ang natutunan ko rin, may mga bagay na gusto tayo. Apo. Hindi ko naman gustong maging host eh. What did I want to be? All I wanted to be was, I wanted a job that would allow me to provide the best for my mother. 7 years, pinangarap mo mag-artista, sinubukan mo naman ang lahat. Naghanap ka ng ibang trabaho and you're now flying, which is good. Every chance you have, may mga imbitasyon. Hoy, Kiel, merong may stage play. Kiel, merong guesting kay Tito Boy. Kiel, merong papel dito sa pelikulang ito. Maniwala ka o hindi, yung movement ng tadhana, nagtatagpo. Move towards that. Because it will move towards you, yung pag-gravitate, if it is meant. If it's meant for you, gagawa ang tadhana, ang Panginoong Diyos. Basta you have to cooperate with it. In the meantime, if there are opportunities like workshops, if there are opportunities, halimbawa, may mga events, and if there is a chance for you to sing, or there's a dramatization of something, go for it. Okay po. Kasi yung mga moments na yon ang nagli-lead sa'yo towards that dream, if that is the dream. Yes po. Di ba? Siguro po kaya po natanong ko po yung Tito Boy sa inyo po, yung paano ba't hindi mamamatay. Yung susunod na question po kasi, yung pumapasok po yung insecurities. Yung mga kasabayan ko po kasi, ngayon po mas nag-flourish po sila around show business po. So, paano mo ba lalong hindi rin pa-insecure sa sarili mo? Ang inseguridad, lahat tayo, Kiel, lahat. You know, Oprah Winfrey, sabi nga niya, has interviewed thousands and thousands of some of the most powerful, some of the most famous public figures in the world. Lahat sila, pagkakatapos ng interview, ang tanong ay iisa, which is an expression of insecurity. Ang tanong nila is, goodbye, was I okay? Di ba? Opo. Yung lahat tayo merong inseguridad sa ating kakayanan. But let me tell you, at para ito sa mga bata na nagmamasid sa pag-uusap na ito, alam niyo ba that insecurity can fuel a certain kind of energy that can push you to brilliance? Yung inseguridad, pwede mong magamit yon. Kinakabahan ako, don't deny the kaba. Embrace the kaba, but use it as an energy. Yung inseguridad, nagagamit yan to becoming a positive energy. Pero babawasan lang para hindi ka naman mahimatay. Pero lahat may insecurity. Ito po yung pinakahuli ko pong tanong po. Paano mo masasabi na, ito po, pag-achieve ko po ng pag-aartista po, pag-abot po ng pangarap na to, paano mo masasabi na kontento ka na po? It's good to be content in life. Yes po. It's good to be content in life because
contentment is a source of happiness. Pero contradictory ito pag ang pinag-uusapan karera. Tayo kasi we always move to the next project, di ba? Pag sinabi mo, okay na ako, medyo relaxed yun di ba? Pagkatapos ng isa, you move towards what's next. Let the fire keep burning. Katigan mo yung paniniwala, huwag kang bibitaw, because what is meant for you will happen. Salamat. Di ba? Opo, totoo naman. Maraming salamat, Kiel, sa iyong Salamat pagdalaw po. sa amin. Opo. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming kwentuhan. Maraming salamat po. Ito po ang Aba at ito po ang Kaitan in Action with Boy Abun.